Ang mga screen ng player ay biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ang quest ng mga player ay kailangan nilang pumili ng kanilang map representative sa loob ng 3 oras. Akala ng mga player ay papatay na naman sila ng mga monster sa lugar. Nakita din ng mga player na ang pwede makaligtas sa round na ito ay silang lahat. Kung ganon boboto lang tayo ng map representative tapos makakauwi na tayong lahat sambit ng mga player. Mga bugok na tao mukhang kailangan nyo pa ng eksplanasyon para dyan, sabi ni Angel. Ang round na ito ay walang patayan na mangyayari. Pipili lang kayo ng map representative nyo, sambit ni Angel. Ang player na magiging map representative ay magkakaroon ng kontrol para utusan ang ibang player. Sinabi din ni Angel na pwede ipautos ng representative na tapusin ng ibang player ang sarili niyang buhay at agarang susunod ito sa utos. Hindi ba sobrang ganda ng abilidad na yun, sambit ng anghel? Lahat kayo ay binigyan ng ticket, ito ay gagamitin nyo para bumoto kung sino nga ba ang gusto nyong maging map representative. Yun lang ba talaga ang gagawin? Wala na bang ibang kasunod na gagawin, tanong ng lalaki? Kapag nakaboto na kayo at napili nyo na ang map representative nyo, tapos na at makakauwi na kayo, ganun lang kadali. Ituring nyo itong isang break time nyo, sabi ni Angel habang naka-killer smile. Ang mga tao ay masaya dahil walang mamamatay sa round na ito. Masaya rin sila dahil hindi sila mahihirapan ngayong round. Simulan nyo na pag-usapan kung sino ang iboboto nyo, sambit ni Angel. Kasabay nun nag-umpisa na din ang 3 oras nilang time limit. Ang lahat ng player ay masaya dahil makakauwi sila ng ligtas ngayong round. Si Youngmin naman na sobrang excited makabalik sa mundong ito ay hindi nagustuhan nangyayari dahil sa kanyang isipan gusto niya daw pumatay ng mga halimaw. Ano bang problema, Gar? Makakauwi naman tayong lahat ng ligtas, sambit ng kaibigan ni Youngmin. Nilagay ko lahat ng points ko sa strength, tapos hindi ko lang din pala magagamit, sumbat ni Youngmin na nainis. Si Blacksight naman ay naririnig ang mga usapan nila ni Youngmin. Ganito din ginawa ni Youngmin noong nakaraan, nilagay niya lahat sa strength ang points niya, sambit ni Blacksight. Ang mga tao ay gagamitin ang 3 oras para pag-usapan kung sino ang magiging representative. Sa ngayon ang importante na dapat gawin ko ay ang magpalakas, sambit ni Blacksight. Dahil ito ay isang main quest, ang ibig sabihin lang nun may side quest din dagdag pa ni Blacksight. Mula sa karanasan ni Blacksight sa second round na ito ay may side quest at hidden quest. Sinabi din ni Blacksight na kailangan niya magkaroon ng propesyon ngayong round. Kaya naman kailangan niya daw makapag level 10 ngayong round. Ang halimaw ay hinamon ni Blacksight para sumugod sa kanya. Sa bagal ng halimaw si Blacksight na mismo ang sumugod sa halimaw. Nakapatay siya ng isang goblin, kaya naman nagkaroon ng kill count ang kanyang screen. Gumana na din ang kinuha niyang reward noong first round. Kaya naman malaki ang nakuha niyang experience points sa isang goblin lang. Kasabay nun may nakuha din siyang gold sa goblin. Gumana na din ang kanyang Rune of Slaughter, binigyan siya nito ng 1% na dagdag sa buong stats ni Blacksight. Nahanap ko na ang magandang hunting area, sambit ni Blacksight. Hinanda na ni Blacksight ang kanyang patalim. Dahil nararamdaman niya daw na napakaraming goblins sa paligid. Si Blacksight ay nakatayo lang habang nakapila ang kanyang mga tatapusin na goblin. Nagsimula na ang laban niya sa mga goblin. Sa isang iglap lang biglang naubos ang goblins sa paligid. Naka 50 kills na si Blacksight, kaya naman nagkaroon na din siya ng 50% na dagdag sa lahat ng kanyang stats. Nag-leveled up na din siya dahil sa dami ng kanyang napatay na goblin. 30 minutes na ang lumipas sa kanilang time limit, at si Blacksight ay mabilis nakarating sa level 9. Ang kanyang points ay nilagay niya na din sa kanyang speed. Sinabi ni Blacksight na kahit gaano kalakas ang isang nilalang, ang isang fatal blow ay sapat na para pabagsakin ang kalaban. Matapos ang ilang segundo, tapos na ilagay ni Blacksight ang lahat ng kanyang points sa bilis. Ang Reaper class ay may kakayahan na gumagamit ng parehong physical at magical na pag-atake. Si Blacksight ay may narinig na kaluskos sa hindi kalayuan. Nagulat si Blacksight dahil may sumusunod daw pala sa kanya. Sa nakaraang buhay niya daw wala naman daw nagtangkang sumunod sa kanya noon. Lumabas ka kung sino ka mang nagtatago sa damuhan. Hindi lumalabas ang sumusunod sa kanya. Ngunit noong sinabi niyang papatayin niya ito kapag hindi lumabas. Bigla na lang ito lumabas. Si Arinsio ay lumabas na dahil natakot ito sa sinabi ni Blacksight. Sinabi ni Blacksight sa isip niya na bakit kaya siya sinusundan ng isang artista na si Arinsio. Humingi naman ng tawad si Arinsio sa pagsunod kay Blacksight. Lumabas na din ang bodyguard ni Arinsio at humingi din ng pasensya sa kanya. Sinabi nito na kumalma lang si Blacksight dahil wala daw silang masamang intensyon sa pagsunod nila sa kanya. Nagpakilala ang bodyguard bilang si Sang Chulan. Ang pangalan ni bodyguard ay natandaan ni Blacksight dahil ito daw ang pangalan ng kanang kamay ni Kyungrok.
Si Kyungrok daw ay isang anak ng may pinakamayamang kumpanya sa bansa. Ang player na ito ay isa daw sa mga gustong makasama ni Blacksite sa dulo ng round. Hindi lang bibilis si Blacksite sa pagpapalakas. Ngunit kailangan din daw nito ang connection niya sa isang priest class na player. Hindi inaasahan ni Blacksite na makikita niya ang kanang kamay ni Kyungrok sa lagar na ito. Nagtataka si Blacksite kung bakit kasama niya ang isang artista na si Arin Seo. Iniisip naman ni Blacksite kung pareho lang ba sila ng taong pangit ang ugali kahapon. May balibalita daw na isa sa mga business nila Kyungrok ay ang pag-sponsor sa mga celebrity. Tinanong ni Blacksite ang mga ito kung gaano katagal na sila sumusunod sa kanya. Habang sa isipan naman ni Blacksite ayaw niya daw makitang nababago ng malaki ang hinaharap. Sinabi naman ni Arin Seo na simula pa noong pumasok si Blacksite sa gubat. Nagpasensya naman si Arin Seo sa kanya dahil sumunod daw sila nang hindi nagpapaalam sa kanya. Bakit niyo ko sinundan, tanong ni Blacksite? Wala kaming masamang intensyon sa'yo. Pero gusto sana namin magsabi sa'yo ng idea namin, sambit ni Arin. Anong idea? Tanong ni Blacksite. Masaya naman si Arin dahil mukhang interesado si Blacksite sa idea nila. Sinabi ni Arin Seo na gusto nila makipagtulungan kay Blacksite dahil sobrang lakas daw nito. Sinabi naman ni Blacksite sa kanila na ang salitang tulong ay kapag may kaya din maitulong ang isang grupo sa tumutulong sa kanila, sambit ni Blacksite. Sinabi ni Blacksite na silang dalawa ay hindi niya kailangan. Dahil kaya niya naman daw lumaban mag-isa. Huwag na daw magsayang sila Arin ng oras sa kanya. Inutusan niya din ang mga ito na bumalik na lang sa grupo ng mga player. Umalis na si Blacksite at sinabing hindi siya interesado sa kanilang binubuong grupo. Nakalayo na si Blacksite, kaya naman napasabi na lang si Sang Chul-an na si Blacksite ang pinaka-aroganteng taong nakilala niya. Si Arin ay biglang napaluhod matapos umalis si Blacksite. Siya ang top 1 sa buong mundo, kaya naman naprepressure siyang panatilihin ito, sambit ni Arin. Gusto ko sana makipag-team up sa kanya, pero parang malabong mangyari yun, dagdag pa niya. Sinabi ko naman sa'yo, arogante siya at sarili lang ang iniisip, hindi magandang makagrupo ang katulad niya, sambit ni Sang Chul-an. Tama ka, pero nadidismaya pa din ako, sumbat ni Arin Seo. Nagsayang lang tayo ng oras sa taong yun, sabi ni Sang Chul-an. Hindi ko alam na may mga monster dito sa lugar na ito. Pumatay din tayo ng mga halimaw para makapagpa-level up, sambit ni Arin. Magandang idea yan, sabi ni Sang Chul-an. Masaya namang sinabi ni Arin Seo na mag-umpisa na sila. Mula sa mas malalim ng parte ng gubat. Si Blacksite ay patuloy sa pag-usad at pinapatay ang lahat ng makasalubong niya. Siya ay nasa 60 kills na. Kaya naman nasa 60% na din ang rune of slaughter niya. Dahil pumunta siya sa mas malalim na parte ng gubat, nakatagpo siya ng panibagong mas malalakas na kalaban. Natuwa si Blacksite. Dahil muli siyang nakahanap ng 5 halimaw na tatapusin. Ang mga halimaw ay sabay-sabay umatake sa kanya. Ngunit sa isang pag-atake ni Blacksite nagawa niyang maubos ang 5 halimaw. Siya ay nakatayo lang na parabang walang nangyari nang matapos na ang laban. Dahil sa kanyang mga napatay na halimaw nagawa niya na mag-leveled up sa level 10. Siya ay ngumiti ng kaunti dahil natapos niya na ang requirements para magkaroon siya ng propesyon. Si Blacksite ay level 10 na at pwede na gumamit ng shop. Natapos niya din ang nakatagong quest sa round. Sa wakas magkakaroon na ako ng propesyon, sambit ni Blacksite sa isipan niya. Dahil sa natapos na niyang quest, magkakaroon siya ng today's discount na 50% sa shop. Iniisip ni Blacksite na ang mga unang nakakita ng propesyon sa screen nila ay maguguluhan. Alam nila ang tungkol sa propesyon. Ngunit hindi nila alam ang tungkol sa paghanap ng item para magkaroon ng propesyon, sambit ni Blacksite. Ang warrior ay kailangan makapatay ng 30 monsters sa loob ng 30 minutes. Ang berserker ay kailangan lumaban habang duguan sa loob ng 20 minutes. At ang tagapaslang naman ay kailangan atakehin ang mga kalaban patalikod ng 50 times. Sa madaling salita, kailangan ko gumalaw ayon sa gusto kong makuha na class, sambit ni Blacksite. Lumibot na si Blacksite sa kagubatan hanggang sa nagkaroon na siya ng propesyon. Ang balak niyang makuha na propesyon ay maging tagapaslang. Ito na ang naging propesyon niya noong nalaman niya ang tungkol sa Reaper class. Ginamit niya na ang The Angel's Blood. Siya ay hindi na pwede magpalit ng class, kaya naman pinapili siya ng system kung sigurado na ba siya. Pinindot niya ang yes nang walang pag-aalinlangan. Si Blacksite ay nakuha na ang Reaper class. Bilang reward nakakuha siya ng Reaper's Rune. Ang kanyang damage ay magiging double habang gumagamit ng sight na sandata. Madadagdagan din ang kanyang bilis kapag madilim ang paligid. Ang rune ay naging kaisa na ng katawan ni Blacksite. Dahil nakapasok na siya sa kanyang class profession, nakatanggap din siya ng Reaper's Sight bilang reward. Mula sa pagiging rank na beginner, siya ay naging trainee na din.
Ang kanyang status ay nag-uumpisa na mag-improve ng maganda. May 6 na ranks sa laro ito ay ang Beginner, Trainee, Regular, Expert, Master, at Grandmaster. Nagkaroon din siya ng unique skill na Seal of Death. Ang Seal of Death ay pwede markahan ang isang kalaban lamang. Ngunit magkakaroon ng 100% dagdag damage ang naglagay nito sa kalaban. Ang Grim Reaper Sight ay mahirap daw gamitin para sa mga baguhan. Dahil siya ang pinakaunang nagkaroon ng propesyon, nakatanggap din siya ng gold bilang reward. Dagdag pa sa reward ay ang track skill. Ang skill na ito ay nagkakahalaga ng 20,000 gold sa shop. Kaya naman napangiti na naman si Blacksight sa kanyang nakuha. Agad niya ding ginamit ang skill niyang track. Ang pinili niyang e-track ay si Yongmin. Ang layo ni Yongmin sa kanya ay nasa 623 feet. Nagkaroon din ng linya ng liwanag papunta sa target na ginamitan ng track skill. Ang distansya mula sa akin ay malapit lang, ibig sabihin nasa gubat din siya sambit ni Blacksight. Noong nakaraan daw nasa ilang milya ang layo niya sa kanya. Pinag-iisipan niya din kung pupuntahan niya ba si Yongmin para tignan kung ano ang ginagawa nito. Sila Arinseo ay pagod na pagod at tumatakbo. Siya ay natumba dahil sa sobrang pagod sa pagtakbo. Sinabi ni Arinseo na hindi niya na kaya tumakbo dahil nag-cramps na ang kanyang paa. Kailangan natin magpatuloy kung hindi maaabutan nila tayo sambit ni Sangchul. Nagpasensya si Arin dahil sa pagpapabagal niya sa kanilang pagtakbo. Ngunit masakit daw talaga ang parte ng katawan niyang tinamaan ng pana. Sinabi ni Sangchul na hindi maapektuhan ang kanilang tunay na katawan sa injury nila sa loob ng laro. Kaya naman sinabi niyang kailangan nila makasurvive ngayong round kahit anong mangyari. Okay Sig, susubukan ko sambit ni Arinseo. Susubukan mo kahit malala na ang injury mo sambit ng lalaki sa kanilang likod. Nagulat sila Arinseo dahil naabutan na sila. Ang naghahabol pala sa kanila ay si Yongmin at ang kanyang mga kagrupo. Si Sangchul Guard ay sobrang nainis. Iniisip niya na ang malanding si Arinseo ay ang dahilan kung bakit siya naabutan. Wala nang ibang paraan kundi ang lumaban sambit ni Sangchul An. Tanda sigurado ka ba na lalabanan mo kami, sambit ni Yongmin. Nakikita mo ba kung gaano kami karami dagdag pa niya? Bakit nyo ba kami ginaganto, wala naman kaming ginagawang masama sabi ni Sangchul An. Siyempre alam ko namang wala kayong ginagawang masama sumbat ni Yongmin. Kung ganon bakit nyo kami ina-attack sambit ni Sangchul An. May gusto kaming makuha sagot ni Yongmin. Nagtataka naman si Sangchul An sa sinabi ni Yongmin. Gusto namin kainin ang babaeng kasama mo sambit ni Yongmin. Nagulat si Arin sa kanyang narinig. Wala kaming interest sa katulad mo tanda. Gusto lang namin ay si Arinseo sambig ni Yongmin. Ang mga kasamahan naman ni Yongmin ay sinasabing kung talaga nga bang siya si Arinseo. Baka naman ginaya lang niya ang mukha ni Arinseo dagdag pa nila. Sila ay tumawa at sinabing wala silang pakialam basta daw kamukha nito si Arinseo. Habang naririnig ito ni Arinseo, mas lalong nadadagdagan ang nararamdaman niyang kaba sa kanyang sarili. Sinabi ni Yongmin na libreng makakaalis si Sangchul, iwan niya lang daw si Arinseo sa kanila. Kanina niyo pa sana sinabi, dahil iiwan ko talaga siya nang hindi nagdadalawang isip sambit ni Sangchul An sa kanyang isipan. Wala akong intensyon mamatay para sa babaeng ito dagdag pa niya. Ngunit may isang bagay lang na importante sa ngayon. Kapag hindi ko prinotektahan ang babaeng ito madidismaya sa akin si Kyungrok, sambit ni Sangchul sa kanyang isipan. Sa pinapakita mo mukhang gusto mo kaming labanan sabi ni Yongmin. Hindi mo ba naisip na ang ginagawa mo ay isang krimen sambit ni Sangchul An? Tinawanan lang naman ito ni Yongmin. Nakakatawa ka, anong klaseng batas naman ang meron nun dito sa mundong ito sambit ni Yongmin. Balak mo ba kaming i-report sa totoong mundo pagbalik natin? Natatawang sabi ni Yongmin. Sige lang gawin mo yon dahil naisip mo rin ba kung ito ba talaga ang pagmumukha namin sa totoong mundo sambit ni Yongmin. Hindi ito patas pero tama ang mga sinabi niya sagot ni Sangchul An sa isipan niya. Mukhang seryoso sila sa kanilang pinagsasabi. Ngunit kailangan ko silang labanan kahit may injury ako sabi ni Sangchul An sa isipan niya. Habang nagtatalo ang dalawang grupo may nakita si Sangchul na nakatayo sa isang gilid, ito ay ikinagulat ni Sangchul An. Ito ay walang iba kundi si Blacksight na relax lang na nakasandal sa puno. Nagulat si Yongmin at iniisip kung gaano na siya katagal si Blacksight doon. Anong ginagawa niyo tanong ni Blacksight. Mister umalis ka na lang dito sabi ni Yongmin sa kanya. Hindi ikaw ang tinayanong ko sagot ni Blacksight. Tinanong niya sila Sangchul An kung ano ang kanilang ginagawa sa lugar na yun. Ang mga manyakol na yan inatake kami, balak nilang anakan si Arinseo ng 10. Kung tutulungan mo kami babayaran kita pag nakabalik na tayo sa tunay na mundo sambit ni Sangchul. Nainis naman si Yongmin sa mga nangyayari. Totoo ba yun tanong ni Blacksight.
Totoo man yun o hindi wala ka ng pakialam, kaya naman umalis ka na lang sagot ni Yongmin. Wala kang mapapala sa pakikialam mo dito dagdag pa niya. Ganun ba? Pero dinamay niyo ang isa sa mga kakilala ko sambit ni Blacksite habang nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Ang pangyayaring ito ay ikinabigla nila Yongmin. Nilabas ni Blacksite ang sandata niyang sight sa harapan nilang lahat. Hindi ko kayang manood lang habang pinapahirapan niyo ang ibang players sabi ni Blacksite. Naiinis si Yongmin dahil nasira ang kanyang planong anakan si Arin. Sa parte naman nila Arin ay masaya sila dahil tutulungan sila ni Blacksite. Kailangan ko makialam sa alitan nila dahil may makukuha din ako pagtapos nito sambit ni Blacksite sa isipan niya. Sa pagtulong ko sa kanang kamay ni Kyungrok, makakapagparating ako ng magandang impresyon sa kanya. Ang pagkakaroon ng utang na loob sa akin ni Kyungrok ay siguradong mabibigyan ako ng malaking pabuya sambit ni Blacksite sa kanyang isipan. Isa pa hindi ko naman talaga gusto ang grupo nila Yongmin dagdag pa niya. Binabalak mo ba kaming atakehin sabi ni Yongmin. Subukan mong lumapit at mamamatay ka dagdag pa niya. Seryoso lang naman tumitig sa kanila si Blacksite. Mukhang takot na takot kayo sa akin, sambit ni Blacksite habang nakangiti ng may kumpiyansa. Iniisip ni Yongmin na hindi na nakakatuwa ang mga nangyayari. Dahil si Blacksite daw ay may kakayahang pumatay ng maraming goblins sa isang iglap lang, siya rin daw ang top 1 player. Sinong tanga ang lalaban sa halimaw na tulad niya dagdag pa niya. Kinakabahan na si Yongmin at iniisip kung ano ang gagawin at sasabihin niya. Kung ayaw niyo akong labanan sabihin niyo lang sabi ni Blacksite. Pag ginawa ba namin yun hahayaan mo kaming makaalis ng ligtas tanong ni Yongmin. Pinagtrepan naman sila ni Blacksite at sinabing pag-iisipan niya daw kung ano ang gagawin niya pag sumuko sila. Pero kapag lumuhod kayo at nagmakaawa papalayain ko kayo ng malaya. Sambit niya kanila Yongmin sinabi ni Yongmin sa kanyang isipan na, sinabi ba talaga ng baliw na ito na lumuhod ako sa kanya? Nanunood ang mga kaibigan ko at halos abot kamay ko na sana si Arin dagdag pa niya. Ayaw kong labanan ang punyetang ito pero sobrang nainis talaga ako sa kanya sambit ni Yongmin. Si Yongmin ay may naalala. Naisip niyang malakas siya at malamang kaya niya daw patulugin si Blacksite gamit ang isang suntok lang. Kaya naman ngumiti siya dahil inakala niyang kakayanin niya si Blacksite. Hoy baliw na hindi love ng mama niya, iniinis mo ba talaga ako sambit ni Yongmin? Anong sinasabi mong lumuhod at magmakaawa kami? Gusto mo na ba mamatay ngayong araw dagdag pa niya habang naglalakad palapit kay Blacksite? Siya ay ngumiti at inisip niyang nasa tamang distansya na siya para suntukin si Blacksite. Iniisip niyang kapag nasuntok niya na ang pagmumukha ni Blacksite wala na itong magagawa. Walang tsansang makasurvive ang isang tao sa suntok na gagawin ko sabi niya sa isipan niya. Si Blacksite ay pinawala parang bula ang kanyang sandata. Ito ay kinagulat ni Yongmin at tinanong si Blacksite kung anong binabalak nito. Hindi naman patas kung susugod ka ng kamao lang habang ako may sandata sambit ni Blacksite. Nakakaboring din kasi manalo ng sobrang dali dagdag pa niya. Nanggigigil si Yongmin at sinabing nababaliw na si Blacksite. Biglang sumugod si Blacksite na ikinagulat ni Yongmin. Mabilis na umabante si Blacksite patungo kay Yongmin. Ang tanga mo dahil sumugod ka nang wala ang sandata mo sambit no Yongmin. Patay ka na baliw dagdag pa ni Yongmin. Ang kanyang suntok ay naiwasan ni Blacksite na ikinagulat niya. Gamit ang bilis ni Blacksite tinuhod niya si Yongmin at napatalsik sa malayo. Umuubo si Yongmin dahil sa sakit ng ginawa ni Blacksite, ngunit nagmumura pa din ito kay Blacksite. Si Yongmin ay sinusumpa si Blacksite. Nakakairita na ang mga pinagsasabi mo sambit ni Blacksite, kaya naman muli niyang sinipa si Yongmin sa pagmumukha nito. Tumalsik na naman si Yongmin at hinahawakan ang masakit niyang mukha. Binuhat ni Blacksite si Yongmin gamit ang isang kamay. At pinagsusuntok ito gamit ang kanyang isa pang kamay. Si Yongmin ay nararamdamang hindi normal ang suntok na ginagawa ni Blacksite. Dahil sa sakit daw nito para daw siyang pinupokpok ng mga martilyo sa mukha. Ang lakas daw ng mga suntok ni Blacksite ay maikukumpara sa lakas ng mga suntok niya. Siguradong wala siyang rune ng katulad ng sakin. Kaya naman paanong sobrang sakit ng mga suntok niya sambit ni Yongmin na may pagtataka. Nang labo na ang paningin ni Yongmin na parang mawawalan na ng malay. Ang mga kasamahan ni Yongmin ay gusto na din sumali sa away, kaya naman habang nakatalikod si Blacksite binalak nila itong atakehin. Blacksite dumapa kasabi ni Arin. Ang ginawang pagpana kay Blacksite ay naiwasan niya. Nagulat at natakot ang marksman, ngunit muli niya daw susubukan patamaan si Blacksite. Sa bilis ni Blacksite nagawa niyang maiwasan ang lahat ng ginawang pag-atake sa kanya ng marksman. Ang ganda ng pana mo walang tinatamaan sambit ni Blacksite. Nagulat ang marksman dahil nakalapit na sa kanya si Blacksite. Malas niyo naman ako pa nakaharap niyo sambit ni Blacksite habang nilabas niya na din ang kanyang sight na sandata.
Ito ay winasiwas niya at biglang nagkaroon ng dugo sa paligid ng marksman. Ito ay sumigaw sa sakit dahil bigla siyang iniwan ng braso niya. Hindi ka namin mapapatawad, sambit ng mga kaibigan ni Yung Min habang kinakabahan. Sumugod na si Kalbo kay Blacksight at tinangka niya itong tapusin. Ang kinis naman ng ulo mo, sambit ni Blacksight habang ngumingiti. Si Blacksight ay inactivate ang skill niyang Seal of Death kay kinis ulo. Bumuelo na din siya para gawin ang kanyang pag-atake. Winasiwas na ni Blacksight ang kanyang sandata sa binti ni kinis ulo. Ito ay nagsisisigaw sa sakit ng ginawa ni Blacksight. Nagulat ang isa nilang kasama at hindi na alam ang gagawin. Ito ay nanginig at nauutal sa kanyang sinasabi. Mabilis na sumugod si Blacksight sa lalaki. Dahil nakalabas ang armas mo, ibig sabihin handa ka lumaban at mamatay, sambit ni Blacksight. Sa bilis ni Blacksight, ang lalaki ay nakatingin pa din kung nasaan siya kanina. Ilang saglit pa hiniwa na ni Blacksight ang braso ng lalaki. Nagsisisigaw din ito sa sakit. Dahil daw sa Seal of Death ni Blacksight, nagawa niyang mahiwa ng smooth like butter ang mga ito. Habang pinapanood niya ang mga hiniwa niya, sinabi niyang sobrang dali niyo naman matalo. Hindi pa ako, tapos sambit ni Blacksight. Dahil kailangan niya daw magtanim ng takot sa mga ito, upang hindi na siya balikan sa susunod. Ang mga tauhan ni Yung Min ay duguan at takot na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Huwag kayong kabahan, parang kagat lang naman ng langgam yan, sambit ni Blacksight. Inisip ni Blacksight na tapos na siya sa mga tungaw na ito. Siya ay biglang lumingon sa kung saan. Sinabi niyang walang saysay ang ginagawang pagtago ni Yung Min sa kanya. Hindi pa kita nakakalimutan, sambit ni Blacksight habang winawasiwas ang kanyang sandata. Ang pag-ataking ito ay hiniwa ang braso ni Yung Min. Kaya naman tumagas na ang ketchup at napasigaw din siya sa sakit. Huwag kang umiyak, para ka namang sanggol, sambit ni Blacksight. Kulang pa ang sakit na yan kumpara sa mga pinaggagawa niyo sa akin, sabi ni Blacksight sa isipan niya. Kaya naman muli niyang pinutol ang isa pang braso ni Yung Min. Si Sangchul ay iniisip na sobrang lupit ni Blacksight. Sa iba siguradong iisiping napakawalang awa niya, ngunit gusto ko ang style niya, sambit ni Sangchul. Kinumpara niya pa si Blacksight sa kanyang boss na si Kyungrok. Tinanong ni Blacksight kung ayos lang ba sila arin. Ayos lang kami, salamat sayo, sambit ni Sangchul. Huwag na kayong mag-alala sa kanila, hindi na sila makakagalaw, sabi ni Blacksight. Ang dalawa ay yumuko at nagpasalamat kay Blacksight. Hindi ba sila mamamatay sa ginawa mo, tanong ni Arin. Kung mamatay man sila, ayos lang yun. Napakalambot naman ng puso nito, sabi ni Blacksight sa isipan niya. Naaawa ka pa sa mga taong yon. Ano ka ba, Santo? Bakit ba kasi ganyan ang pinili mong karakter na pagtripan ka tuloy, sabi ni Blacksight sa isipan niya. Si Sangchul ay may gustong itanong kay Blacksight. Ano yun, sabi niya naman. Anong rason mo, bakit mo pa binuhay ang mga siraulong yan? Wala ka naman magiging problema kung papatayin mo sila sa mundong ito, sambit ni Sangchul. Nang marinig ito ni Yung Min, siya ay nagulat. Siya ay ngumiti at inisip na, tulad ng inaasahan sa kanang kamay ni Kyungrok. Simple lang kung bakit hindi ko sila pinatay, dahil wala naman ako makukuha sa kanila, sagot ni Blacksight. Baka magsisi ka, sabi ni Sangchul. Bakit naman ako magsisisi, tanong ni Blacksight. Ang grupo naman ni Yung Min ay kinakabahan dahil baka daw patay na sila. Kumpiyansang sinabi ni Blacksight na hindi naman sila magiging banta sa kanya kahit kailan. At saka kapag pinatay ko sila, mababawasan lang ang tsansa nating matapos ang mga misyon, dagdag pa niya. Sa isipan ni Sangchul, tama si Blacksight, dahil kung patuloy daw silang mababawasan, mas liliit lang ang tsansa nilang makasurvive hanggang sa huling round. Naiintindihan namin, wala din naman kaming pakialam sa mga basurang yan, sambit ni Sangchul. Kung ganun, paalam na sa inyo. Pwede bang sabihin mo ang bank account number mo? Para naman mabayaran kita. Hindi ko na kailangan, sabi ni Blacksight. Hindi siya humingi ng kapalit kahit malaking tulong ang naibigay niya sa amin. Sinabi ni Sangchul na kailangan niya ito sabihin sa kanyang boss kapag nakabalik na siya sa tunay na mundo. Napansin din ni Sangchul ang mga naghihingalong sila Yung Min. Gusto niya tapusin sila Yung Min, ngunit naalala niya ang sinabi ni Blacksight na wala silang mapapala sa pagpatay kanila Yung Min. Dinuraan na lang ito ni Sangchul at niyaya na si Arin na umalis. Ang mga tao ay kanya-kanya nang nangungumbinsi para iboto sila ng ibang mga player. Ang iba ay nang-aaway pa para iboto sila ng ibang player. Ang mga player na nag-aaway ay pinipigilan din naman ng ibang player. Ang mga player na madaling mainis ay hindi dapat iboto, kaya naman iboto nyo ako, sabi ng lalaki. Ang tatay ko ay isang magaling mangurakot sa gobyerno, kaya naman iboto nyo ako, sabi ni Tabatchoy. Ayaw namin ng kurakot dito, kaya lumayo-layo ka dito, sabi ng mga player. Habang nag-aaway sila, may isang player ang tumawag ng kanilang pansin. Sinabi ni Mintboy na 2 oras na lang meron sila, kaya naman sinabi niyang huwag na silang magsayang ng oras at bumoto na.
May idea ka ba kung paano makakapili ng representative sambit ng mga player? Siyempre naman meron, sagot ni Mint Boy. Kung ganun sabihin mo kung anong idea mo, sabi ng mga player. Ngumiti si Mint Boy na parang may masamang balak. Magaling, nakikinig ang lahat sa sambit niya. Gumagana pa din pala kahit na sa ganitong paraan, sabi ni Mint Boy. Ang lalaking kontrabida mag-isip ay may rune of conviction. Sa umpisa ng laro, noong malaman niyang rune of conviction ang kapangyarihan niya, hindi niya ito nagustuhan. Sa pamamagitan ng rune na ito, mataas ang tsansa niyang makakumbinsi ng mga player kapag kausap niya ang mga ito. Ngunit hindi ito epektibo kapag ang player ay mas mataas ang level sa kanya. Siguradong hindi naman ito gagana sa mga halimaw. Paano naman nila maiintindihan ang sasabihin ko, sambit ni Mint Boy. Hindi nagtagal nalaman niya din kung paano niya magagamit ito. Napansin ni Mint Boy ang babaeng pinagtutulungan ng goblin. Kaya naman inutusan niya ang ibang player na tulungan ang babae. Ang mga nakarinig sa kanya ay biglang sumunod sa utos niya nang walang alinlangan. Sa pamamagitan ng ibang player na pinahirapan na ang mga goblin. Nagawa niyang matapos ang 100 kills na goblin noong round 1. Iniisip niya na kung makukumbinsi niya ang ibang player gamit ang rune niya, madali niya lang makukuha ang pagiging map representative. Sinabi ni Mint Boy na pumili muna sila ng 5 kandidato, pagkatapos nun saka sila pipili sa 5 yun. Sinabi naman ng karamihan sa players na hindi masamang idea yun. Kung ganun, umpisahan na natin ang pagpili ng mga kandidato. Kung may irerekomenda kayo, itaas nyo lang ang kamay nyo, sambit ni Mint Boy. Si Boy Kurakot naman ay sinabing nirerekomenda niya ang kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Mint Boy na hindi nila pwede iboto ang kanilang sarili. Dahil magkakagulo na naman daw at marami na naman ang irerekomenda ang kanilang sarili. Dahil sa sinabi ni Mint Boy na dismaya si Boy Kurakot. Tama siya, kailangan na natin magdesisyon kung sino nga ba ang 5 magiging kandidato, sambit ng mga player. Sobrang dali magmanipula ng mga aso, sambit ni Mint Boy. Ang mga player ay nag-umpisa na para mag-isip kung sino nga ba ang kanilang iboboto. Sige lang, mag-isip kayong mabuti, alam ko namang kasama na ako sa 5 pagpipilian, sambit ni Mint Boy sa kanyang isip. May nagtaas ng kamay at nirekomenda si Mint Boy. Natuwa naman si Mint Boy dahil inaasahan niya na daw ito. Kailangan natin ng leader na magaling makipag-usap at malinaw sa kanyang sinasabi, sambit ng taong nagrekomenda. Kunwaring nagtataka naman si Mint Boy sa pinagsasabi ng lalaki. Nagawa mong mapakalma at mapakinig ang mga tao sa'yo, kaya naman bagay ka maging leader, sambit ng nagrekomenda. Isang madaling maloko na naman, sabi ni Mint Boy. Salamat sa pagrekomenda nyo sa akin, meron pa bang gusto magrekomenda ng ibang players, sambit ni Mint Boy. May bigla namang nagtaas ng kamay at sinabing nirerekomenda niya si Blacksite. Gaya ng inaasahan, hindi mawawala sa listahan ang top 1 player noong nakaraang round, sabi ni Mint Boy sa isipan niya. May nagrekomenda din sa 2nd at 3rd place ranker. May isa pang kulang sa slot natin, sino pa ang napupusuan nyo, sambit ni Mint Bot. Ang lahat ay tahimik na at wala nang iba pang nagrekomenda. Kaya naman sinabi ni Mint Boy na mag-umpisa na sila. Inutusan niya ang mga kandidato na pumunta sa gitna at sabihin ang kanilang speech. Sinabi niya na siya na ang mauuna dahil nasa gitna na siya. Iniisip niya din na madali lang niya makukumbinsi ang mga baliw na player na iboto siya. Magsasalita pa lang siya nang biglang may sumingit at pinagmumura ang pinaggagawa ni Boy Damo. Nagulat sila dahil ito pala ay ang 2nd rank na player na si Life is Too Short. Nakakairita na ang usapang ito, sabi niya. Tinanong ni Mint Boy kung sino siya. Hoy Mint Boy, akala ko ba hindi ko nahalata? Nag-umpisa ka lang magsalita, nakikinig na lahat ang mga player sa'yo, sabi ni Life. Napalunok naman sa kaba si Mint Boy, tinanong niya ang kanyang sarili kung paano nalaman ni Life ang kakayahan niya. Hindi maaari, siguro iniisip niya lang pero hindi siya sigurado sa kakayahan ko, sambit ni Mint Boy. Sino ka ba sa tingin mo para pumili ng basta-basta? Ang galing mo magmanipula, sambit ni Life. Ngayon lang tayo nagkita, kaya bakit ka nagagalit, tanong ni Mint Boy. Sa paraan mo ng pananalita malalaman nila kung anong ugali mo, walang saysay ang pagiging mainitin ang ulo dito, sabi ni Mint Boy. Inisip niya na sa mga sinabi niya susunod na ang 2nd ranker sa kanya. Ngunit muli itong nagalit at sinabing ang lakas ng loob ni Boy Damo na utos-utosan lang siya. Dahil dun sinabi niya papatayin niya si Mint Boy. Nainis si Mint Boy dahil hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan. Si Life ay tinakot ang mga tao at sinabing iboto nila siya. Papatayin ko ang sino mang bumuto sa iba, sambit pa niya. Mukhang nababaliw ka na, sabi ni Mint Boy. Sa tingin mo ba makikinig sila sa'yo kapag nakipag-usap ka ng ganyan sa kanila? Umalis ka na lang dito, pinapahiya mo lang ang sarili, no, dagdag pa niya. Si Life ay tahimik lang at hindi sumagot sa pinagsasabi ni Mint Boy. Ngunit ilang saglit pa.
Sinaksak niya na lang bigla si Mint Boy. Dahil sinaksak siya sa kanyang neknek hindi na siya nakapagsalita. Sinabi mong baliw ako, ngayon alam mo na kung gaano ako kabaliw sambit ni Life. Si Mint Boy ay hindi na nakahinga. Kaya naman ginusto niya na lang maging damo at humiga na lang siya sa lupa. Kung hindi niyo ako iboboto matutulad kayo sa lalaking ito sambit ni Life. Ang mga tao ay nataranta dahil pinatay ni Life si Mint Boy nang walang awa. Kung may gusto kayo sabihin niyo sa harap ko para mapatay ko kayo sambit ni Life. Baliw na siya wala na siya sa katinuan sabi ng isang lalaki. Ngumiti si Life at sinabing kung hindi sila lalapit sa harap niya mismo, siya ang lalapit sa kanila. Siya ay nagpakita ng bilis at galing sa pamamagitan ng pagtapos sa mga taong kinakalaban siya. Ang ganda nito kahit anong gawin ko hindi ako mapaparusahan sambit ni Life. Siya ay pumatay ng pumatay. Noong siya ay huminto sinabi niyang sa mamatay sa susunod na round kung sino man ang hindi bumoto sa kanya. Ang karamihan sa mga players ay natakot sa kanyang pagbabanta. Dahil sa takot nila sigurado na ang pagiging map-representative ko sambit ni Life. Kapag nangyari daw yun, madali niya na lang mapapatay si Blacksite. Kapag nawala daw si Blacksite, magiging top 1 player na daw siya sa buong mundo. Samantala, si Blacksite ay mabilis na abot ang level 16 sa tulong ng times 3 na experience points gain. Habang tumataas daw ang level niya, mas magiging mahirap na daw ang pag-level up. Ngunit mas napadali naman na daw ang kanyang panghunting sa mga halimaw. Ang kanyang stats ng kanyang sandata ay nakakamangha at tumaas na din daw ang kanyang mga stats. Itinago niya na ang kanyang sandata at sinabing babalik na siya sa grupo. Ang oras ay naubos na at kailangan ng bumoto ng mga players. Kaya naman ang lahat ng players na nasa malayo ay kusang matiteleport sa starting point. Ang mga player na nasa malayo sa starting point, tulad nila yung Min ay nalipat na sa starting point. Ang kakateleport na sila Arincio ay biglang nagulat sa nakita. Sila ay nagtataka dahil sa mga patay na players sa kanilang harapan. Pinatay ba ng lalaking yan ang lahat ng namatay tanong ni Arin. Mukhang nanalo na naman si Johnsik sambit ni Blacksite sa kanyang isipan. Kung sa bagay siya ang pinuno ng Johnsik Gang. Siya din ang second rank palagi noong nakaraang buhay ko. Kailangan ko tanggalin kaagad ang mga tulad niya sambit ni Blacksite. Ngunit sa ngayon hindi mo pa oras sabi ni Blacksite ng seryoso. Hoy Blacksite andyan ka pala kanina pa kita hinahanap sambit ni Johnsik. Bakit mo ko hinahanap sagot ni Blacksite? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, gusto ko magtrabaho ka sa akin, sumbat ni Johnsik. Question naman ni Blacksite ang sinabing pagtatrabaho niya kay Johnsik. Kapag pinili mong maging alalay ko, hahayaan kita mabuhay sambit ni Johnsik ng may kumpiyansa. Gusto mo ba akong labanan ngayon mismo, sambit ni Blacksite. Ngumiti din si Blacksite at sinabing lumuhod si Johnsik at magmakaawa sa kanyang buhay ngayon. Si Johnsik ay minura si Blacksite at sinabing mukhang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon ni Blacksite. Kapag naging map-representative na ako, hindi pa tapos magsalita si Johnsik nang sinabi ni Blacksite na bingi daw ba si Johnsik. Si Blacksite ay nilalabas na ang kanyang sandata. Sinabi niya din kung kailangan daw ba mamatay ni Johnsik para maintindihan niya ang sinasabi niya. Nagtataka si Johnsik kung saan ang galing ang sandata ni Blacksite. Nabigla din siya at napasabi sa kanyang isip na nagkamali siya ng binangga. Dahil ang inakala niyang normal na tao lang ay isa palang pader. Anong sagot mo sa sinasabi ko? Tanong ni Blacksite. Ang tahimik mo nalunok mo ba ang dila mo dagdag pa niya? Inis na inis si Johnsik sa pinagsasabi ni Blacksite. Nagpakilala siya bilang leader ng Johnsik Gang. Sa tingin mo luluhod ako sa katulad mo sambit ni Johnsik. Naghanda na siya para lumaban at sinabing sumugod na si Blacksite sa kanya. Matapang talaga siya, mukhang dapat ko nang itigil ang pakikipaglaro sambit ni Blacksite. Ang pagpapasikat dito at ang makakuha ng mga boto ay hindi ko gusto sabi ni Blacksite. Iniisip niya na tama lang na si Johnsik ang maging map representative. Dahil pagkatapos nun mamanipulahin ko siya. Oras na din naman ngayon para lumitaw si Angel sambit ni Blacksite. Si Angel ay lumitaw gaya ng sinabi ni Blacksite. Maswerte ka dumating si Angel, sabi ni Blacksite kay Johnsik. Sa susunod mag-ingat ka kung sino ang niyayabangan mo, baka kasi kunin ka kaagad ni Lord sabi ni Blacksite. Si Johnsik ay galit dahil naisip niyang mamamatay na daw siya kanina. Sa ngayon ay iniisip niyang makakabawi din siya kay Blacksite sa susunod. Dahil kapag naging map representative daw siya mapapatay niya din daw si Blacksite. Si Angel ay tinanong kung nakapagdesisyon na ba sila ng iboboto nilang map representative. Napansin ni Angel ang mga namatay na player, ngunit sinabi niyang okay lang yan, wala naman kaming pakialam, kahit maubos pa kayo sambit ni Angel. Sinabi ni Angel na mag-umpisa na sila sa botohan. Ang botohan ay mag-uumpisa na. Ang mga players ay makakaboto ng isang beses lang. At ang pinakamataas na botong player
ay siyang magiging map representative ng grupo. Ang player na hindi boboto ay hindi matatapos ang misyon. Kaya naman mamamatay sila. Para bumoto kailangan daw nilang tumingin sa taong gusto nilang iboto. Binigyan sila ng 5 minuto para tapusin ang botohan. Ang mga player ay nag-umpisa ng titigan ang gusto nilang iboto. Si Johnsik naman ay tumitingin sa mga taong bumuboto sa kanya. Si Johnsik ay may napansin. Ito pala ay ang taong hindi tumitingin sa kanya. Mula sa background ni Blacksite maririnig ang pananakot ni Johnsik sa mga tao para iboto siya. Sinabi ni Johnsik na ang mga taong hindi boboto sa akin mamamatay next round. Hoy, bakit ka lumilingon sa iba? Tatandaan ko mukha mo, patay ka sa akin next round, sambit ni Johnsik. Ang botohan ay natapos na. Si Angel ay sinabing mabuti naman walang tangang tao ang hindi bumoto. Pumalakpak si Angel ng 2 beses at sinabing mag-umpisa na silang kwentahin ang mga boto. Ang nanguna sa botohan ay si Johnsik. Nabigla si Johnsik dahil kahit papano nanalo daw siya laban kay Blacksite. Tumingin si Johnsik sa mga hindi bumoto sa kanya at sinabing mananagot sila sa next round. Kung ganun na pagdesisyonan na, si Johnsik ang magiging map representative, sabi ni Angel. Ibibigay ko na sa iyo ang command right para kontrolin ang mga player, sambit ni Angel. Natanggap niya na ang skill, kaya naman happy na siya. Dahil magagawa niya na daw utusan si Blacksite na patayin ang kanyang sarili. Ngunit hindi nagtagal, nabigla siya sa kanyang nakita. Ang skill na ito ay pansamantala lang. Magagamit ito ng 10 beses, limitado din sa isang utos ang pwede niyang iutos sa isang player. At ang skill na ito ay walang epekto sa may mga propesyon na player. Ang balitang ito ay ikinabigla ni Johnsik. Sa tingin niyo siguro pagboto lang ang gagawin niyo dito, sa totoo lang may nakatagong quest sa round na ito, sambit ni Angel. Ang mga tao ay ipinagtaka ito. Ang side quest ay lumitaw sa kanya-kanyang screen nila. Na ikinagulat ng mga player. Ang secret quest ay pagiging level 10 sa round na ito. At ang side quest naman ay lalabas matapos nyo tapusin ang hidden quest, sambit ni Angel. Paano naman kami makakapag-level up kung walang mga halimaw, sambit ng isang player? Sinabi naman ni Angel na maraming halimaw sa gubat, mga tanga. Huwag kayong mag-alala dahil kahit paano may nakagawa naman ng secret quest, sabi ni Angel. Mukhang may isang player ang nakagawa ng secret quest sa map na ito, sabi ni Angel. Nagtaka naman ang mga player kung sino nga ba ang taong yun. Para makita nyo kung sino ang taong yun, tumingin kayo sa screen na ipapakita ko, sabi ni Angel. Sa kanilang map ay tanging si Blacksite lang na level 16 Reaper ang nakagawa ng secret quest. Siya rin ang naging top 1 sa buong mundo sa secret quest. Nagtataka sila dahil top 1 na naman sa buong mundo si Blacksite. Napatingin ang lahat ng player sa kanya dahil sa kanyang nagawang kamangha-mangha at sa pagiging level 16 Reaper niya. Ang lahat ay pinagtataka ang pagiging Reaper ni Blacksite. Iniisip din nila kung ano nagagawa ng pagiging Reaper. Kaya naman pala may malaking siyang sandatang sight, sambit ng mga player. Si Johnsik ay nainis dahil balak pa naman daw niyang utusan si Blacksite na patayin ang kanyang sarili. Si Angel ay nakita na si Blacksite ang naging top 1 sa buong mundo at andito din siya mismo sa map na ito. Magaling yan, Blacksite, hindi ka lang nagkaroon ng propesyon, naging magka-connect din ang unique class mo sa nickname mo, sambit ni Angel. Paano mo naisip ang nickname mo? Alam mo bang sa una pa lang na makukuha mo ang Grim Reaper propesyon? Wala akong alam na may propesyon pala dito na babagay sa nickname ko, sagot ni Blacksite. Kung ganun, sinasabi mo bang hindi sinasadyang nagka-connect ang nickname mo sa propesyon mo, tanong ni Angel. Oo, ganun na nga, sagot ni Blacksite. Ang mga anghel ay hindi alam kung paano nakukuha ang propesyon na ito. Ang tanging alam lang nila ay isa itong unique class, sambit ni Blacksite sa isipan niya. Ito ba ang sinasabi ng mga tao na tadhana? Nakakamangha naman, sambit ni Angel. Isang tao lang ang nagkaroon ng propesyon sa map na ito. Mukhang ikaw lang din ang hindi maapektuhan sa command right, sabi ni Angel. Nagtataka ang mga player kung anong ibig sabihin ni Angel. Sinabi naman ni Angel na ang command right ay hindi maapektuhan ang mga player na may propesyon. Kaya naman sa madaling salita, si Blacksite lang ang hindi kaya utusan ni map representative, sambit ni Angel. Isa pa, ang representative nyo may 10 beses lang magagamit ang command right, dagdag pa ni Angel. Ganun lang pala gumagana yun, sabi naman ng mga players. Si Johnsik ay naiinis dahil sinabi ni Angel ang kahinaan ng nakuha niyang skill. Dahil nagkaroon agad si Blacksite ng propesyon, magkakaroon daw siya ng reward, sabi ni Angel. Si Blacksite ay nakatanggap ng low tier rare armor ticket at special chest box. Agad niyang ginamit ang armor ticket at nagkaroon siya ng 3 pagpipilian. Pinili ni Blacksite ang leather armor. Okay na daw ito sa kanya dahil daw ito ay magaan lang kumpara sa ibang armor na pagpipilian.
Ginamit niya na din ang kanyang reward na special box at nagkaroon na naman ng tatlong pagpipilian. Iniisip ni Blacksight na maraming halimaw sa round 3, kaya naman muli niyang pinili ang times 3 na experience gain. Dahil ang mga reward ay tapos na makuha ng mga player. Makakauwi na kayo sa ngayon at muling babalik para sa third round. Sinisigurado ko sa inyo mas magiging masaya ang gaganaping third round, sabi ni Angel. Ang round 2 ay tapos na, may 800,000 plus na lang ang lahat ng players sa mundo. Habang sa mapa naman nila Blacksight ay meron na lamang 4,988. Ang kaluluwa ng lahat ng player ay babalik na sa kanilang kanya-kanyang katawan. Si Youngmin ay biglang bumangon sa pagkakabalik ng kanyang katawan. Agad niyang chinek ang kanyang naputol na braso sa loob ng laro kanina. Siya ay masaya dahil nananatili pa din sa kanya ang kanyang mga braso. Narealize niyang lahat ng injury na matatamo sa loob ng laro ay mawawala kapag nakabalik na sa tunay na mundo. Siya ay seryoso at nangakong hindi niya na ulit lalabanan si Blacksight. Iniisip niya din na sana hindi na sila magkasalubong sa loob ng laro sa hinaharap. Maganda ang nagawa mo ngayong round, Miss Arin, sabi ni Sangchul. Ano bang ginawa kong maganda? Ikaw ang siyang may maraming ambag sa round na ito, sambit ni Arin. Nagpasalamat na din siya dahil sa pagprotekta sa kanya ni Sangchul. Trabaho ko maging manager mo at maging bodyguard mo, sabi naman ni Sangchul. Gusto ko magpasalamat kay Blacksight sa personal. May alam ka bang paraan, tanong ni Arin. Walang paraan para malaman kung paano natin siya mahahanap. Isa pa, parang ayaw niya din naman malaman natin ang tunay niyang pagkatao, sambit ni Sangchul. Ganon ba, sagot ni Arin? Naalala mo ba noong tinanong ko ang bank account number niya? Agad siyang umayaw, alam niya din sigurong sa paraan na yun makikilala natin ang tunay niyang pagkatao, sambit ni Sangchul. Si Arin naman ay malungkot dahil wala siyang paraan para makita si Blacksight sa personal. Kung gusto mo magpasalamat sa kanya, siguro maganda kung reregaluhan mo siya ng item galing sa laro, sabi ni Sangchul. Magandang idea yan, tatandaan ko yan, sabi naman ni Arin. Si Sangchul ay umalis na at sinabing magkita na lang sila mamaya. Si Sangchul ay nasa elevator na, nang may biglang tumawag sa cellphone niya. Sinagot niya agad, ito ay tinanong kung bakit napatawag ang kanyang boss. Sinabi niya din kung hindi ba muna matutulog ang kanyang boss. Hindi pa ako inaantok, inom muna ako ng whiskey, sabi ni Kyungrok. Kinongrats niya naman ang kanyang boss sa pagiging Dark Knight sa loob ng laro. Wala lang yon, kayo ba, kamusta ang naging laban nyo, sabi ni Kyungrok. Pareho kaming naging level 8 ngunit na-injured kami sa kalagitnaan, kaya naman hindi na kami nakapagpatuloy sa pagpatay ng mga halimaw, sabi ni Sangchul. Tinanong naman kung paano sila na-injured. Magre-report na lang ako ng personal sayo, sir. May oras ka ba, tanong ni Sangchul, tungkol ito kay Blacksight, dagdag pa niya. Okay, sige, pumunta ka dito sa hotel, makikinig ako kapag andito ka na, sabi ni Kyungrok. Okay sir, andyan na ako sa loob ng 20 minutes, sambit ni bodyguard. Sumakay na si bodyguard sa kotse at umalis na. Mula sa gilid pinagmamasdan naman siya ni Minryo. Kung ganon pupunta na agad siya kay Kyungrok, sambit ni Minryo. 10 minuto bago sundan ni Minryo si Sangchul. Si Wonryo ay tulog pa, si Minryo ay gising na galing sa laro, may check naman agad si Minryo sa kanyang status. Si Minryo pala ay ginamit ang kanyang tracking skill para alamin kung nasaan si Sangchul. Ang layo niya ay nasa 29 feet lang. Inisip ni Minryo na nasa penthouse sa itaas si Sangchul. Ang distansya ay mabilis lumalayo sa kanya. Naisip niya agad na nasa elevator si Sangchul. Iniisip niya din kung saan ito pupunta. Naisip niya din na siguro pupunta siya kay Kyungrok. Agad siyang umalis para sundan si Sangchul. Siya ay masaya dahil agad niyang naisipang na-track si Sangchul. Si Kyungrok ay nakatingin sa buwan at iniisip na ngayong oras ay maganda pag-aralan ang kanyang mga alaga. Ngunit kailangan niya daw muna unahin ang mga report sa kanya. Iniisip niya na si Blacksight ang top 1 player sa round 1 at round 2, kaya naman sino ang hindi makakakilala sa kanya, sambit ni Kyungrok. Siya ay nakakaramdam ng hindi maganda sa i-report ni Sangchul mamaya. Iniisip niya din siguro pinahirapan niya sila Sangchul sa loob ng laro. Kapag sinaktan niya nga sila, pagbabayarin kita, sambit ni Kyungrok. Ang pananakit sa kanang kamay ko ay para mo na din akong sinaktan. Ang sino mang humarang sakin ay tatanggalin ko sa aking landas, maging first place ka man o hindi, sambit ni Kyungrok. Si Sangchul ay kumakatok na sa pinto at tinatanong kung nasa loob ba ang kanyang boss. Sinabi naman ni Kyungrok na pumasok na si Sangchul. Ang dalawa ay sinabing masaya silang makita ang isa't isa. Nagpasalamat si Sangchul sa kanyang boss dahil kung hindi daw dahil sa kanya, wala daw siya sa harapan niya ngayon. Huwag ka nang magpasalamat, wala naman tayo sa iisang map, sambit ni Kyungrok. Ang presensya mo ay sapat na para maging motibasyon, sagot naman ni Sangchul.
Si Kyungrok ay nagpasalamat sa magagandang sinabi ni Sangchul. Pinaupo niya na din ito. Si Sangchul ay kinongrats ang kanyang boss dahil nakasurvive na naman ito ng isang round. Hindi naman survival ang nangyari dahil ang huling round ay isang libreng round para mabuhay, sagot ni Kyungrok. Congrats din po sa nakuha niyong propesyon, sir. Swerte lang ako, sambit naman ni Kyungrok. Alam kong hindi yun swerte, sir. Dahil sa pagiging third at second rank niyo sa world map nagsasabi ito na magaling talaga kayo, sabi ni Sangchul ng may galak. Isang karangalan ang paglingkuran ang isang katulad niyo, sir, dagdag pa niya. Pinupuri mo ako ng sagad, manager. May gusto ko ba makuha sa akin, tanong ni Kyungrok. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, dagdag pa niya. Kung ganun, sir, pwede ko po ba malaman kung paano niyo po nakuha ang class item niyo? Wala naman akong masyadong ginawa. Pumatay lang ako ng mga halimaw at bigla ko na lang nakuha ang class item ko, sagot ni Kyungrok. Ang totoo, nakuha ko talaga ang propesyon ko gamit ang random rune. Ang nakuha kong rune ay ang Rune of Dark Knight, sabi ni Kyungrok sa isipan niya. Ang karakter ni Kyungrok sa loob ng laro ay si Heavenly Demon. Mula sa random rune sa inventory, nakuha niya ang Rune of the Dark Knight. Ang rune na ito ay ginagawang Dark Knight agad ang user pagtungtong ng level 10. Noong una nagtataka pa siya sa rune na natanggap niya. Ngunit pagtagal, na-realize niyang sinwerte siya sa nakuha niyang rune noong round 1. Kahit gaano daw kalapit ang mga tauhan niya sa kanya, hindi niya daw sasabihin ang lahat sa kanila. Dahil nasa ugali na daw ng tao ang magbago kaagad ng pag-iisip at kagustuhan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa taong nanakit sa inyo, sambit ni Kyungrok. Siya ay biglang naging seryoso at tinanong kung si Blacksite ba ang nanakit sa kanila. Agad naman sinabi ni Sangchul na hindi si Blacksite ang nanakit sa kanila. Ang totoo daw, may utang na loob pa siya sa kanya dahil niligtas daw ni Blacksite ang buhay niya. Pwede mo ba ipaliwanag ng detalyado, sabi ni Kyungrok. Kung ganun, muntik ka na mamatay dahil may mga siraulong gusto asawahin si Arinsyo. Ganun nga po, sir. Kung hindi dumating si Blacksite, malamang patay na sana kami. Si Miss Arin maaari siyang mabuhay, ngunit siguradong matrutruma siya dahil sa gagawin ng mga taong yun sa kanya. Inisip ni Kyungrok na muntik na siya mamatayan ng pinaka-importanteng tauhan, kasama na din pati ang kanyang negosyo. Si Kyungrok ay inasahan na patay na ang mga nagpahirap sa kanila. Ngunit sinabi ni Sangchul na binuhay ito ni Blacksite, ngunit pinahirapan din ng sobra. Tinanong niya si Sangchul kung bakit binuhay pa sila ni Blacksite. Wala daw mapapala sa pagpatay sa kanila, at bababa din daw ang survival rate namin kapag mababawasan ng players, sabi ni Sangchul. Tama naman siya. Ngunit maaaring pagmulan pa ng problema ang mga taong yun sa hinaharap. Dahil sa ginawa ni Blacksite na pagligtas kanila, Sangchul, iniisip ni Kyungrok na may utang na loob na din siya kay Blacksite. Kailangan ko siya bayaran, sambit ni Kyungrok. Sinabihan ko na siyang babayaran ko siya, ngunit tinanggihan niya ang alok ko, sagot ni Sangchul. Iniisip ni Kyungrok na, takot ba siyang nalaman ang totoo niyang pagkatao, maingat siyang tao, dagdag pa niya. Next round, gusto kong magpasalamat ka sa kanya para sa akin. Yes, sir, sagot ni Sangchul. Bantayan mo si Blacksite, tulungan mo siya sa mga bagay na kakailanganin niya ang tulong mo. Ayaw kong nagkakautang sa ibang tao, sambit ni Kyungrok. Siyempre naman po, sir, sagot ni Sangchul. Teka lang, may nakalimutan akong itanong na importante. Siya ay naging seryoso at tinanong kung ano ang mga nickname ng mga taong nanakit sa kanila. Mula sa labas ng building, si Minryo ay pinagmamasdan ang lugar na pinuntahan ni Sangchul. Iniisip ni Minryo na sobrang loyal na aso ni Sangchul. Dahil sa pag-report agad nito kahit kakatapos lang ang nangyaring misyon. Si Minryo ay aalis na daw dahil baka mapansin pa siyang umaaligid sa paligid. Siya ay pumarana ng taxi. Iniisip niya din na ang taong inisponsoran ni Kyungrok ay kapitbahay niya lang. Salamat sa kapatid ko, kung hindi kami nagbigay ng mga rice cakes, hindi sana namin makikilala ang mga taong konektado kay Kyungrok, sambit ni Minryo. Pasakay na si Minryo sa taxi. Iniisip niya na kailangan niya daw makuha ang tiwala ni Kyungrok. Ngunit makuha ko man o hindi ang tiwala niya, kailangan ko siya sa round 20, sambit ni Minryo. Ang rune ni Kyungrok ay isang cheat sa loob ng laro. Ang pagkakaroon ng rune na ito ay automatic daw na magiging Dark Knight siya. Ang problema lang daw sa pagiging Dark Knight, kailangan daw nito pumatay para makagamit ng Dark Mana. Ang rune daw na ito ay bagay sa mga psychopath killer na katulad ni Kyungrok. Biglang napaisip si Minryo kung kailangan niya daw ba ng psychopath killer sa team niya. Sa ngayon, gagamitin ko muna siyang kandidato sa pagpipilian ko. Dahil marami ding magaling na player ang pwede ko isali bukod kay Kyungrok, sambit ni Minryo. Kailangan ko na magtrabaho bukas, dagdag pa niya. Mula sa 11-7, ang owner ng tindahan ay na-stressed na at tinatanong kung ano na ang kanyang gagawin. Sa pagkakataon na ito, babagsak sa kalahati ang benta nila, sambit ng owner. Napansin niya din na may pumasok sa tindahan niya.
Ang babaeng ito ay tinawag na tatay ang owner. Tinanong ng kanyang anak kung ano ang problema ng tatay niya dahil mukha daw itong problemado. Sinabi ng kanyang tatay na sobrang bumaba ang kanilang benta dahil nahinto na daw sa pag-operate ang Lotto Company. Tinanong naman ng anak niya kung paano yun nangyari. Dahil daw sa mga player na tuloy-tuloy na nananalo sa Lotto, sabi ng tatay niya. Ganun po ba, sagot naman ni Jury? Malapit na daw sila mabankrupt at hindi na daw alam ng tatay niya ang kanyang gagawin. Sinabi naman ni Jury na malapit na siya makagraduate at makakatulong na sa kanyang tatay, kaya wag na daw itong mag-alala. Sinabi ni Jury na maghahanap siya ng part-time job para suportahan sa gastusin ang kanyang tatay. Ngunit sinabi ng kanyang tatay na siya na ang bahala sa gastusin at mag-focus na lang daw ang kanyang anak sa pag-aaral. Mataas ang mga grades mo at gusto mo maging doktor, hindi ba? Kaya naman mag-aral ka lang at wag mo na alalahanin ang mga gastusin, sambit ng kanyang tatay. Sa sitwasyon daw nila ngayon, kakalimutan na daw muna ni Jury ang pangarap niya at tutulungan na daw muna ang kanyang tatay. Ang kanyang tatay ay naiiyak na dahil naiisip niya kung magiging ligtas ba ang kanyang anak sa mga susunod pang rounds ng laro. Nagsorry ang kanyang tatay dahil malapit na sila malubog sa utang. Hinawakan ni Jury ang kamay ng kanyang tatay at pinalakas din ang loob nito. Sinabi niyang malalagpasan din daw nila ang problema sa pera. Sa ngayon, huwag ka mag-alala sa akin, tatay, dahil ngayon meron na akong propesyon, sambit ni Jury. Ang kapangyarihan ng propesyon ni Jury ay ginamit niya sa kanyang tatay. Ito ay naglalabas ng berdeng liwanag. Nagulat ang kanyang tatay dahil sa pakiramdam na nararamdaman niya. Ang propesyon daw na nakuha ni Jury ay ang buffer. Gamit daw ang skill niyang bless na gagawa niyang pataasin ang stats ng player na gagamitan niya nito. Para naman sa mga normal na tao, magagawa nitong maging energetic ang isang tao. Ang galing naman ng abilidad mo, nararamdaman ko na ang epekto, sambit ng tatay niya. Kung ganun palagi kung gagamitin sa inyo ito, sagot ni Jury. Huwag kang susuko, papa, kaya natin ito lagpasan, sabi ni Jury. Oo naman anak, salamat sa iyo, pangako gagawin ko ang best ko, sagot ng kanyang tatay. Habang nag-uusap ang mag-ama, pumasok naman si Minryo sa kanilang tindahan. Ang tatay ni Jury ay nagulat sa pagdating ni Minryo. Kaya naman tinanong ito ni Jury kung kilala ba ng tatay niya ang taong pumasok. Siya ang Lotto winner, sambit ng tatay niya. Ang unang tao na nanalo gamit ang 20 tickets, dagdag pa ng tatay niya. Tinanong ni Minryo kung natatandaan ba siya ng owner ng tindahan. Ako yung bumili noong nakaraang buwan ng 100,000 worth na ticket. Natatandaan kita, bakit mo naman na itanong, sabi ng owner. Si Minryo ay humingi ng sorry sa owner. Na ikinagulat naman ng owner. Nakita ko po sa news dahil sa tuloy-tuloy na pagkapanalo ko, hindi na kayo makapagbenta ng Lotto tickets. Patuloy humingi ng pasensya si Minryo habang pinagmamasdan siya ni Jury. Ayos lang yun, wala kang kasalanan. Hindi naman ako mamamatay sa gutom kapag hindi ako makakapagbenta ng Lotto tickets, sambit ng tatay ni Jury. Hindi ako komportableng isipin na naging dahilan ako para humina ang benta nyo, kaya naman, siya ay nagbigay ng sobre sa owner ng tindahan. 10 million po yan, sambit ni Minryo. Nagulat naman ang owner sa narinig niya. Ang owner ay hindi gusto tanggapin ang pera. Gusto ko sanang tanggapin nyo na ang pera dahil nakagulo ako sa inyong tindahan nang hindi ko sinasadya, sagot ni Minryo. Sinabi ni Minryo na sana magkaroon sila ng magandang araw at siya ay umalis na. Ang owner ay iniisip kung anong klaseng tao siya para tumanggap ng ganong kalaking pera. Si Jury ay hahabulin daw si Minryo para ibalik ang pera. Okay, sige, dalian mo, sabi naman ng kanyang tatay. Si Jury ay naabutan na si Minryo at tinawag ito. Napalingon naman siya sa tumatawag sa kanya. Tinanong ni Jury kung siya ba si Minryo. Sino ka ba, sagot naman ni Minryo sa kanya. Hindi mo ba ako kilala, magkaklase tayo. Ako si Jury. Nagtataka naman si Minryo sa sinasabi ni Jury. Nadismaya si Jury dahil hindi niya pala kilala si Jury na kaklase niya. Nagpasensya naman si Minryo dahil hindi daw siya magaling tumanda ng mga pangalan. Ngunit sa isipan niya kilala niya talaga si Jury. Alam niya din ang unique profession nito na buffer. Nakasama niya pa daw noon si Jury sa mga misyon. Nagulat din siya dahil nagpakilala ito noon sa kanya sa loob ng game bilang kaklase niya. Ginawa niya daw aksidente ang pagkikita nilang dalawa ngayon, ngunit ang totoo siya talaga ang habol niya at balak niyang isama sa binubuo niyang team. Si Jury ay niyaya si Minryo para mag-usap sa ibang lugar. Pumayag naman si Minryo sa sinabi ni Jury. Ang dalawa ay nasa parke na parang magjowa. Ibinabalik na ni Jury ang binigay kanina ni Minryo na pera. Nagtataka naman si Minryo kung bakit binabalik ni Jury ang pera. Sinabi naman ni Jury na masyadong malaking halaga ang binigay niya at hindi daw nila ito matatanggap. Naisip ni Minryo na mukhang napasobra nga ang perang binigay niya para mabigla sila Jury.
Kunin mo na, nangangawit na ako, sambit ni Juri. Ngunit ayaw tanggapin ni Minryo ang pera dahil ibinigay niya na daw ito at hindi niya nababawiin pa. Masyadong malaking halaga ito, sabi ni Juri. Kahit gaano pa kalaking halaga yan, hindi ko nababawiin yan dahil kapag ginawa ko yun, lagi kong maaalala ang utang ko sa may-ari ng tindahan, sumbat ni Minryo. Masyadong malaki ito. Hindi daw komportable sila Juri tumanggap ng ganon kalaking pera. Yun talaga ang gusto ko mangyari, sambit ni Minryo. Sabihin mo sa may-ari maliit na halaga lang yan para sa akin, kaya naman wag na siyang mag-alala at tanggapin na yan. Ang kulit mo talaga, sabi naman ni Juri sa kanya. Si Minryo ay sinabing aalis na siya. Ngunit sinabi ni Juri na teka lang daw. Sinabi niya na kukuha na lang siya ng 1 million. Dahil masyado daw talagang malaki ang perang binigay ni Minryo. Tanungin mo na lang muna ang may-ari kung gusto niya ang ganong idea, sagot ni Minryo. Maprepressured daw ang tatay niya kapag tumanggap siya ng ganon kalaking pera. Nagkunwaring nagulat naman si Minryo na tatay niya pala ang may-ari ng store. Tadhana nga naman, lagi kaya akong pumupunta sa tindahan na yun, sabi ni Minryo. Alam ko yun. Nakakabigla din, nakaklase ko pala ang nanalo ng sunod-sunod sa loto, sambit ni Juri. Napaisip naman si Minryo sa salitang kaklase. Talaga bang hindi mo ako kilalang kaklase mo? Nakilala na kita kanina noong pumasok ka pa lang sa pinto ng store, sabi ni Juri. Pasensya na talaga, hindi ako magaling mag-memorize ng mga mukha, sumbat ni Minryo. Isa pa ito pa lang ang una nating pag-uusap ng formal, sabi ni Minryo. Tama ka, sagot naman ni Juri, kung ganun ngayon mo lang talaga ako nakilala. Pasensya na, pero ganun na nga, sagot ni Minryo. Si Juri ay mukhang nagtatampo. Hindi ko gusto magpanggap na hindi kita kilala, pero sa paraang ito mas madali ko makukuha ang atensyon mo, sambit ni Minryo. Si Juri ay muling nagpakilala bilang kaklase niya na mahal siya. Sinabi niya din na tandaan ni Minryo ang pagmumukha niya. Okay, sige, sabi ni Minryo na nakangiti. Nag-blush naman si Juri dahil sa gwapo daw ni Minryo. Bigla na palayo si Juri dahil nakakahiya daw ang ginagawa niya. Malapit na daw sila mag-graduate, pero heto siya, nagpapakilala pa lang daw sa kaklase niya. Kakakilala pa lang natin, at malapit na tayo graduate, pwede ko ba makuha ang cellphone number mo, sabi ni Minryo. Bigla naman nautal si Juri, at sinabing bakit daw kailangan ni Minryo ang cellphone number niya. Hindi naman kakaiba hingin ang cellphone number ng isang kaklase, hindi ba, sambit ni Minryo. Okay sige, ilalagay ko na ang number ko sa cellphone mo, sabi ni Juri. Dahil magkakilala na tayo, maging magkaibigan na tayong dalawa, sabi ni Minryo. Nauutal naman, sinabi ni Juri na okay sige. Aalis na ako, may importanteng lakad pa ako, sabi ni Minryo. Nagpaalam na ang isa't isa. Ngunit ang sobre ay nakalimutan niya na ibigay kay Minryo. Si Juri ay kinikilig dahil nagpalitan sila ng cellphone number. Pakiramdam niya daw kanina ay parang sasabog na ang dibdib niya. Alam kong sinabi niyang maging magkaibigan lang kami. Pero ang totoo, matagal ko na siyang crush, sambit ni Juri. Unang napansin niya daw si Minryo noong binubugbog siya. Nagulat siya sa nakita, kaya naman agad siyang tumawag sa mga pulis. Noong araw na yon si Juri ay sinundan si Minryo hanggang makauwi ito dahil gusto niya daw ito makita makauwi ng ligtas. Kinabukasan nakita niya si Minryo sa kanyang part-time job na parang walang nangyari. Napagtanto niya na isang nakakahangang tao si Minryo. Simula noong araw na yon nagsimula na siyang magka-crush kay Minryo. Ngunit hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon para kausapin si Minryo dahil palagi daw siyang nahihiya. Ang kanyang pagtingin kay Minryo ay mas lalong lumalim. Hanggang sa kinakabahan na daw siyang makita siya ni Minryo. Hindi niya daw inaasahan na magtatagpo sila at makakapag-usap ng ganon. Hindi niya daw pwede hayaan na lang si Minryo matapos nitong magbigay ng 10 million. Kaya naman kailangan niya daw lakasan ang kanyang loob sa pagkakataong ito na ibinigay sa kanya ng tadhana. Napagpasiyahan ni Juri na i-text at yayain si Minryo mag-lunch bukas. Si Minryo ay nakatanggap ng mensahe kay Juri, niyayaya siya nito mag-lunch mamayang 1 p.m. Pumayag naman si Minryo, okay, sagot ko na, reply ni Minryo. Ngunit sinabi ni Juri na hindi porket mayaman si Minryo siya na palagi ang sasagot. Iniisip ni Minryo na ginagawa ito ni Juri, dahil pakiramdam nito may utang na loob ito sa kanya. Naisip niya din na maganda ang pagkakataon na ito para mas mapalapit pa sila sa isa't isa. Kapag nangyari yun, mas mapapadali na lang daw ang paghingi ng tulong ni Minryo sa kanya. Sa pagkakataon daw na ito, gagawin niya daw ang lahat maisama lang si Juri hanggang sa round 20. Si Wonryo ay nagtataka dahil nakabihis pang alis ang kuya niya. Tinanong niya ito kung saan pupunta ang kuya niya. Sinabi naman ni Minryo na may kikitain lang siyang kaibigan niya. Tinanong ni Wonryo kung babae daw ba ang kaibigan niyang kikitain niya. Hindi ba ako pwede magkaroon ng kaibigang babae, sambit ni Minryo.
Sa labas na ako kakain kaya naman wag mo na ako hintayin mamaya, sabi ni Minryo. Si Wonryo ay nagtataka at iniisip na may girlfriend na ang kuya niya. Ang dalawa ay nasa steakhouse na. Nag-uusap sila kung gusto daw ba nila ang steak na kinakain nila. Kumain ka ng marami, sambit ni Minryo. Si Juri naman ay kinikilig dahil para daw silang nagdi-date ni Minryo. Inaasahan niya din na marami pa itong kasunod. Ang dalawa ay tahimik lang at kumakain. Napapaisip si Juri na kailangan niya daw na may sabihin dahil sobrang tahimik daw ng date nila. Si Juri ay tinanong ang tungkol sa sunod-sunod na pagkakapanalo ni Minryo sa loto noong nakaraan. Sinabi naman ni Minryo na napapanaginipan niya lang daw ang mga numerong tinayaan niya. Nagulat naman si Juri sa sinabi ni Minryo at tinanong pa niya kung magkano na ang nakukuha ni Minryo mula sa panaginip na yon. Sapat na para hindi ko problemahin ang pera hanggang mamatay ako, sambit ni Minryo. Tinanong din ni Juri ang tungkol sa nangyaring round 1 ni Minryo. Natagalan ako ng sobra sa pagtapos pero at least natapos ko, sambit ni Minryo. Tinanong ni Juri kung saang map siya nabibilang. Ngunit sinabi ni Minryo na hindi niya daw natatandaan. Si Juri ay sinabing sana makapagkita din sila sa loob ng laro balang araw. Huwag daw mag-alala si Juri, dahil kapag uunti na lang daw ang mga player pagsasama-samahin daw ang lahat ng natitirang player sa isang mapa, sabi ni Minryo sa isip niya. Tinanong ni Juri kung anong level na ni Minryo sa laro. Sinabi niya namang level 10 na siya. May profesyon ka na ba, tanong ni Juri. Sinabi naman ni Minryo na wala pa daw. Si Juri ay sinwerte daw at nagkaroon ng propesyon na tinatawag na buffer. Kung ganun kaya mo mag-buffs ng mga player sa loob ng laro, tanong ni Minryo. Sa isip ni Minryo ay nagpapasalamat siya dahil mabuti naman buffer ulit ang propesyon na nakuha ni Juri. Si Juri ay inalok si Minryo para lagyan siya ng buffs at para masubukan niya din ang pakiramdam nito. Pumayag naman si Minryo sa gustong gawin ni Juri. Nag-umpisa na mag-cast ng magic si Juri kay Minryo para lagyan siya ng buffs. Gamit ang skill na Bless, nagkaroon si Minryo ng 50% na pagtaas sa lahat ng kanyang stats. At ito ay tumatagal ng 3 oras. Namangha si Minryo sa ganda ng skill ni Juri. Iniisip din ni Minryo na kapag naging max level na si Juri madodoble pa ang lakas ng kanyang kapangyarihan, kaya naman ang 50% siguradong mapapaabot daw ito ni Juri ng 100%. Si Juri ay proud sa kanyang naipakitang skill kay Minryo. Natutuwa naman si Minryo dahil muli niyang naranasan ang bless skill ni Juri. Naalala ni Minryo ang gold pouch na nakuha niya noong nakaraang round sa pagiging top 1. Ito daw ay may 1 gold hanggang 9,999 gold na pwede niya makuha. Kailangan daw mataas ang luck stats niya para makakuha daw ng maraming gold sa pouch na ito. Si Minryo ay nagpasalamat kay Juri dahil sa pagpapakita niya ng kanyang skill sa kanya. Kung kailangan mo ng buff, sabihan mo lang ako, dahil kaya ko ito gawin ng sobrang dali lang kahit paulit-ulit, sambit ni Juri. Okay, sagot ni Minryo. Hindi ba sinabi mong may sasabihin kang importante sa akin, tanong ni Minryo. Oo nga pala, dapat yun ang inuna ko kanina pa, sambit ni Juri. Salamat sa binigay mong 10 million. Salamat din daw, sabi ni daddy natin. Kahit anong mangyari balang araw babayaran din kita, sambit ni Juri. Yun lang pala, sinabi ko naman sa'yo di mo na ako kailangan bayaran, sagot ni Minryo. Kung ayaw mo tumanggap ng pera, ito na lang ang tanggapin mo, sabi ni Juri. Tinanong naman ni Minryo kung ano ang kanyang ibibigay. Nakuha daw ito ni Juri sa loob ng laro. Ito daw ay pasasalamat niya kay Minryo, kaya naman wag daw siyang tatanggi. Sila ay nasa labas na. Sinabihan nila ang isa't isa na mag-ingat at good luck daw sa susunod na round. Ang dalawa ay nagpaalam na sa isa't isa. Habang naglalakad si Minryo, hindi nagtagal na isipan niyang buksan ang kanyang inventory. Ang ibinigay daw sa kanya ni Juri ay hindi niya inaasahan. Ang eksplanasyon daw sa item na ito ay kulang at hindi maiintindihan hanggang sa umabot na ang mga player sa level 20, sambit ni Minryo. Kapag umabot na daw ng level 20 ang isang player, mabubuksan na nito ang craft. Dito daw ay pwede pagsamahin ang sandata at magic crystals para mas mapalakas pa ang sandata. Ang magic crystals ay may 7 uri. Ang red ay dagdag damage, ang orange ay dagdag lakas, ang yellow ay dagdag sa swerte. Ang green ay dagdag bilis, ang blue ay dagdag talino, ang navy blue para sa damage reduction. Sa lahat ng crystals, ang purple ang pinakamahirap makuha at mahanap dahil ito daw ay may kakayahang pataasin ang lahat ng stats ng sandata. Binigay ito ni Juri nang hindi alam ang gamit nito. Napakaswerte ko ngayong araw, sambit ni Minryo. Naalala ni Minryo na tumaas ang luck stats niya dahil sa bless skill ni Juri. Ang crystal daw na nakuha niya ay gagamitin niya sa oras na naging level 20 na siya. Binabalak ni Minryo na kailangan niya pataasin ang Rune of Slaughter niya. Siya ay naglabas ng mealworms na buhay.
Dahil ang mga ito daw ay may buhay, pwede daw madagdagan ang kanyang Rune of Slaughter sa pagpatay sa mga buhay na mealworms. Nilapag niya na sa sahig ang mga mealworm, at nagsimula na siyang tapakan ito. Sinabi niya ding sorry sa mga mealworms dahil sila ang naisipan niyang patayin. Ang Rune of Slaughter niya ay mabilis na tumaas hanggang sa 100%. Mula sa kanyang status tumaas na muli ang kanyang stats. Ang kanyang luck stats ay mula sa 15 ay naging 45 na ito. Nilabas niya na ang gold pouch niya para subukan ang swerteng meron siya sa 45 luck stats na meron siya. Sinabi niya na ang salitang use para mabuksan ang pouch. Iniisip ni Minryo kung magkano kaya ang makukuha niyang gold. Iniisip niya din na hindi bababa sa 3,000 at hindi tataas sa 6,000 ang kanyang gold na makukuha. Si Minryo ay nagulat dahil nakuha niya ang pinakamataas na pwede niyang makuha sa gold pouch. Natuwa si Minryo dahil sa Bless Skill at Rune of Slaughter tumaas ng sobra ang kanyang luck stats. Ang kanyang gold ay umabot na sa 16,000 plus na, sapat na daw ito para makabili siya ng epic class na item. Ang kailangan niya daw na item ay makukuha niya sa loob ng 2 linggo pa kaya naman hindi niya daw muna gagastusin ang gold na meron siya. Si Minryo ay nakauwi na sa kanilang bahay. Si Wonryo ay agad lumapit sa kuya niya at kinamusta ang kanyang date. Si Minryo ay nagulat sa tanong ng kanyang kapatid. Hindi ka ba nakipag-date sa karelasyon mo? Sambit ni Wonryo. Si Minryo ay hindi pinansin ang tanong, iniba niya ang usapan sa pagtanong kay Wonryo kung ano kinain ito kaninang lunch. Siyempre yung masarap na adobong baboy, sambit naman ni Wonryo. Kumain ka naman ng iba, sabi ng kanyang kuya. Masarap kaya yon? Kahit ganun palagi kainin ko hindi ako magsasawa, sambit ni Wonryo. Si Minryo ay iniisip na noong nakarang buwan lang sobrang gipit sila sa pera. Naalala ni Minryo na may 150 billion na siyang kinita sa Bitcoin. Sa loob daw ng 2 linggo bababa na ang halaga nito. Kaya naman bago daw mangyari yun kailangan niya na daw ibenta lahat ng kanyang Bitcoin. Bigla niya din naisip kumuha ng driver's license dahil sa kanyang pinapanood. Siya ay nagtitest na para kumuha ng driver's license. Nagsasawa na daw siyang ulit-ulitin ang test na ito kaya naman kailangan niya na daw tapusin ito kaagad. Si Minryo ay tumayo na ipinagtaka ng lalaking nagbabantay sa test. Umalis na si Minryo at agad namang tinignan ng tagabantay ang monitor ni Minryo. Nagulat siya dahil nakakuha si Minryo ng 95 points sa loob lang ng 3 minuto. Makalipas ang 4 na araw. Meron na siyang lisensya na ipinagyabang niya naman agad kay Wonryo. Sa loob ng 100 times niyang nabubuhay pa ulit-ulit, iniisip ni Minryo kung ilang taon na kaya siya sa sobrang tagal na nun. Bumili din siya ng Lamborghini na palagi niyang binibili noong mga nakaraang buhay niya. Ang kotseng inorder niya ay aabutin daw ng 1 buwan bago ito dumating. Ang manager ay nagalak sa tuwa dahil nakabenta siya ng sobrang bilis. 2 linggo na ang nakalipas. Dumating na ang araw para ibenta niya ang lahat ng kanyang Bitcoin. Dahil sa sobrang dami niya ng pera sa pagbenta ng Bitcoin, ngumiti siya na para bang baliw. Napansin ito ni Wonryo kaya naman agad niya itong tinanong kung anong nangyayari sa kuya niya. Sinabi naman ni Minryo na binenta niya na ang lahat ng kanyang Bitcoin. Ganun ba kuya, magkano naman ang napagbentahan mo? Tanong ni Wonryo. 300 billion lang naman, sagot ni Minryo. Gulat na gulat ang kanyang kapatid sa kanyang narinig. 60 billion lang noon ang pera natin galing sa loto kuya. Paanong naging 300 billion ang pera? Ganun talaga, wala tayong magagawa, sagot ni Minryo. Noon gusto talaga kita pigilan sa pag-invest sa Bitcoin, pero ngayon ang laki na ng pera natin kuya, sambit ni Wonryo. Hindi ko din inaasahan na ganito kalaki ang mapagbebentahan ko, sabi ni Minryo. Iniisip niya na sa mga nakaraang buhay niya, 280 billion lang daw ang pinakamalaking napagbentahan niya ng Bitcoin. Kung ganun, iwi-withdraw mo na lahat ng pera mo sa Bitcoin kuya, tanong ni Wonryo. Oo naman, sagot ni Minryo. Natuwa naman si Wonryo dahil hindi na invest ng kuya niya ang pera at sigurado na ang 300 billion na makukuha nila. Balak ko maglaro at bumili ng mga stocks, sabi ni Minryo. Nagulat si Wonryo kaya naman naibuga niya ang iniinom niyang kape pabalik sa baso. Wala kang alam tungkol sa mga stocks kuya, paano ka maglalaro nun? Tanong ni Wonryo. Akong bahala, nanaginip na naman kasi ako na kailangan ko daw bumili ng stocks, sagot ni Minryo. Anong stocks naman ang sinabi ng panaginip mo na bibilhin mo kuya? Akong bahala, relax ka lang, sambit ni Minryo. Okay sige, may tiwala ako sayo kuya, sabi ni Wonryo na may alanganing reaksyon. Sa isip ni Minryo, naiintindihan niya kung bakit nag-aalala ang kanyang kapatid, ngunit sinabi niya din sa isipan niya na alam niya ang mangyayari sa hinaharap, kaya naman wag na siyang mag-alala.
Ang balak niyang pag-investa ng kanyang pera ay ang Chonma Consulting Stock Company na may market value na 900 billion. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari mismo ni Kyungrok. Hindi pa ito gaano nagpapakita ng malaking paglago, ngunit matapos ang fourth round magsisimulang tumaas ang market value nito, sambit ni Minryo. Wala daw siyang dahilan para hindi mag-invest sa kumpanyang ito dahil alam niyang tataas ng sobra ang market value nito. Sa laking halaga ng i-invest niya dito para maging shareholder, sigurado siyang kukonsultahin siya sa bawat desisyon ng kumpanya, sambit ni Minryo. Pinindot na ni Minryo ang order at ang halaga ng ininvest niya sa kumpanya ay 280 billion. Mula sa kanyang tabi, si Wonryo ay nagdadasal na sana maging tama ulit ang panaginip ni Minryo. Ang gagawin na lang daw ni Minryo ay ang maghintay sa mga mangyayari. Sa kalagitnaan ng gabi binuksan ni Minryo ang kanyang shop. Ang itinabi niyang pera ay balak niya na gamitin dahil available na ngayon ang item na gusto niya mabili. Ang store daw ay sobrang convenient para sa kanya dahil pwede siya bumili ng mga item at mga skill dito hanggat may gold siya. Ang mga item dito ay puro normal lang, ngunit meron daw paraan para makakuha ng rare at epic items sa shop. Ito ay ang today's item. Kapag pinindot niya daw ito magkakaroon ng random item na pagpipilian at nagre-reset daw ito araw-araw. Ang paglabas ng item na gusto niya makuha ay random na lumalabas. Ngunit si Minryo ay alam kung anong mga item ang lalabas araw-araw, kaya naman hindi problema sa kanya ang pagbili ng gusto niyang item. Ngayong araw daw ay sigurado siyang lalabas ang epic item na gusto niyang makuha. Ang lumabas sa today's item ay ang skull bone necklace na gusto makuha ni Minryo. Napakamura nito kahit sobrang ganda ng effects ng item na ito, sambit ni Minryo. Siya ay pumunta sa inventory niya at balak gamitin ang today's item 50% discount niya. Ito ay ang discount ticket na nakuha niya noong nagkaroon siya ng propesyon. Binili niya na ang item na gusto niya gamit ang kanyang discount ticket. Matapos niya mabili ang item, meron pa siyang halos 14,000 na natira sa kanyang gold. Napabangon siya bigla dahil nagulat siyang marami pa siyang gold at natuwa din siyang gumana ang discount ticket niya. Pinag-iisipan niyang bumili ng kanyang gear gamit ang natitira niyang pera. Ngunit naisip niyang kapag nag-ipon pa siya ng 6,000 gold, pwede siyang makabili ng isang shared skill. Napagtanto niyang mas magandang magkaroon ng shared skill kesa magkaroon ng normal gear. Napagpasyahan niyang mag-ipon na lang ng 6,000 pa para makabili ng shared skill. Dahil sa susunod na round daw ay maraming halimaw. Kaya naman madali lang daw para sa kanya makaipon ng 6,000 gold. Ang oras ay mabilis na lumipas, at ang March 1 mabilis na dumating. Kaya naman ang mga player ay muling na namang napunta sa kakaiba at nakakatakot na lugar para lumaban at makasurvive.